Puno ng pag-aalala ngayon ang ilang evacuees ng Jasper sa Alberta matapos kasi ang Labor Day long weekend. Magtatapos na sa September 3 ang pananatili nila sa mga hotel sa Calgary at Edmonton at di sila kasali sa housing update na inilabas ng munisipalidad. Ang report mula kay Rhea Santos. Literally, 4 days na lang po kami dito eh. Like when they said that, wala na, yung hanggang third na lang kayo. That was devastated. Like, we don't know where to go. Hanggang Martes na lang sa isang Calgary hotel sa Alberta, ang Pilipino mula Jasper na si Suzette Niegas. Sa sulat na inilabas ng munisipalidad ng Jasper, isasara na raw ang reception center sa Edmonton at Calgary, epektibo September 3. Ito na ang itsura ng kinatatayuan ng dating apartment na nirerentahan ni Niegas sa Jasper. May babalikan na trabaho pero sarado naman ang restaurant na pinagtatrabahuhan. I've been living there for almost 17 years. So it's hard po, like, that's home. That's home for me. Webes sa housing update ng municipality ng Jasper. Tanging mga piling essential workers ang mabibigyan ng matutuluyan ngayong Labor Day long weekend dahil sa limitadong supply. Pinayuhan ng mga di kasali na maghanap muna ng alternatibong matutuluyan. Check out 11 a.m. Did they give you options? No option po. Like, kaya nga po, nagtatanong kami kung where we gonna go. I felt literally like, are they ditching us? Where are we gonna go now? Like, they gave them housing surveys. Then they have the application form na housing. So people are parang inasahan nila yun eh. Inasahan nila na the municipality, bakit sila pinag-fill up ng survey? That's the question na kung wala pala pang essential workers. Nang makita ang post ng munisipalidad ng Jasper ukol sa housing, agad na sumulat ang community advocate na si Clara Adriano sa mga kinauukulan. Hindi raw sapat ang panahon na ibinigay sa mga di kasali sa housing, lalo na't kailangan ng umalis ng evacuees sa mga hotel sa September 3. If you give them maybe 2-3 weeks to plan, they could find an alternative accommodation where they are. Pero right now, wala silang time given to plan ahead. For some people, yes, they could find an apartment here in Calgary, for example. Pwede yun eh, pwede. Kaya lang, maglo-long weekend, paano sila makakahanap po ng alternative accommodation? I feel for them. Kasi this announcement just added more uncertainty sa kanila. They're already going through so much. They've already lost so much. Imagine losing everything you've built for the past, years. Or yung mga foreign workers, they expect to come here in Canada expecting to have a better life for them and their family. They lost everything. And then, ngayon, add this uncertainty sa kanila ng saan kami titira after. Apela ni Adriano, palawigin muna ang pananatili sa hotel ng mga evacuee para sila'y makapagplano. Nakipag-ugnayan ng Omni News sa municipality ng Jasper pero di sila tumugon sa aming email bago ang broadcast deadline. Yun ang common sentiment of everybody. What will happen to us after September 3? Where are we gonna live? So, are we gonna end up being homeless? Nararamdaman mo ba na kasama naman kayo sa plano ng municipality? I hope so po. I hope so. Siguro naman po, but we need po yung answer, yung concrete answer po. Pero I hope so naman po gumagawa sila. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.